Tunay na makasaysayang pangyayari. Opisyal na may access ang sandatahang lakas ng Ukraine sa mga base militar sa Libya para atakihin ang mga barkong Ruso na dumaraan mula dagat Mediteraneo patungong dagat na Pula sa pamamagitan ng kanal ng Suez. Inanunsyo na nagsimula na ang operasyon ng mga espesyalistang militar ng Ukraine sa kanlurang Libya laban sa interes ng Russia. Mahigit 200 opisyal ang naroroon ngayon, kinumpirma ng lokal na otoridad. Ulitin ko, nakuha na ng Ukraine ang sarili nilang mga base militar sa Libya upang habulin ang mga Ruso pati na rin doon. Kapalit nito, magbibigay ang Ukraine ng drone training at pamumuhunan sa sandatahan ng Libya. Heto ang balita para sa inyo. Mula mismo sa Libya, maaring inatake ng mga sundalong Ukranyano ang 2 barko ng Shadow Fleet ng Russia sa dagat Mediteraneo. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga insidenteng ito. Huwag kalimutan ang kasunduang depensa ng Ukraine sa mga bansa sa Persian Gulf. Dati, doon naglalagay ng puwersa ang mga Ruso sa Afrika at Gitnang Silangan. Unti-unti nang pinalalayas ang mga Ruso doon at nagkakaroon na ang sandatahang lakas ng Ukraine ng presensyang militar sa rehiyong ito. Ang pangalan ko ay Alexi Pichi. Tara, pag-usapan natin ang paksang ito ng sama-sama. Pero bago natin simulan ang episode na ito, hinihiling ko sa inyo na suportahan ang YouTube channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon, pag-subscribe o pagiging sponsor. Kung tingin nyo ay mahalaga, interesante at kailangan ng ginagawa ng aming channel, maaari nyong suportahan ito sa pamamagitan ng pinansyal na tulong. Lahat ng mga link at detalye kung paano ito gawin ay nasa description ng video na ito. Nakasulat doon na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili lang kayo ng pinakakomportableng paraan para sa inyo. Lubos akong magpapasalamat sa anumang suporta. Mag-subscribe din sa Telegram channel ng Pichi News. May link sa description. Sige. Naalala niyo ba nung ika-4 ng Marso, 2026 inakusahan ng Moscow ang Ukraine at British intelligence sa pag-atake sa Russia? Isang Russia na tanker ng gas, Arctic Metagas, sa baybayin ng Libya. Kabilang ang barkong ito sa Russian Shadow Fleet na ginawa para iwasan ang sanksyon. At ngayon, ang tanker na puno ng liquefied natural gas ay naglalayag sa Mediterranean Sea patungo sa Port Said sa Egypt. At kalaunan, lumabas ang kumpirmasyon na oo, ang pag-atake sa tanker na ito ay talagang gawa ng Ukrainian Army. Pero noon, marami ang nagtanong. Saan nga ba galing? Paano nga ba naatake ng sandatahang lakas ng Ukraine ang Russia na tanker hanggang sa Mediterranean Sea? At ngayon, lumalabas ang impormasyon na may higit 200 Ukrainian military officers at eksperto na nakadeploy sa Libya ayon sa opisyal na kasunduan sa gobyerno ng Tripoli na pinamumunuan ni Abdelhamid Beiba. Ang mga Ukrainian na sundalong ito ay nakabase na sa 3 military bases ng bansa. Ayon sa ulat ng RFI, nung una, ang sandatahang lakas ng Ukraine ay nakabase sa Air Force Academy sa Misrata. Sa malaking complex na ito, nakabase ang mga puwersa ng African Command ng Turkey, Italy at Estados Unidos. Nandun ang sentro ng intelihensya ng Britanya at ngayon, dun na rin nakabase ang mga sundalong Ukrainian. Bukod pa rito, nalaman na mayroon ng pangalawang kumpletong base ang sandatahang lakas ng Ukraine para sa pagpapalipad ng mga panghimpapawid at pandagat na drone sa lungsod ng Zavi. Mga 50 kilometro ito sa hilaga ng Kabisera, malapit lang sa oil complex na Melitaq, isa sa pinakamalalaking gumagana sa Libya. Pinoprotektahan ng sandatahang lakas ng Ukraine ang complex, pero posible rin nilang atakihin ang mga Ruso mula doon. At ayon sa ulat, ginagamit ng mga espesyalista mula Ukraine ang lupang ibinigay sa kanila ng gobyerno ng Tripoli na may direktang akses sa dagat noong Oktubre at Nobyembre ng nakaraang taon. Doon, ayon kay V, isinagawa ang mga gawain para palakasin ang pasilidad at lagyan ito ng kinakailangang mga runway at mga antena. Ibig sabihin, ito ay kumpletong base para sa paglunsad ng kahit anong drone. Ang ikatlong lugar ay para sa koordinasyon ng mga pagpupulong ng puwersang Ukrainyano at hukbong Libyan. Matatagpuan ito sa punong tanggapan ng ika-100 at 11 brigada ng hukbong Libyan sa kalsada papaliparan ng Tripoli. Si Abdul Salam Azubi ang kinatawan ng kanlurang hukbong Libyan at pangalawang ministro ng depensa at siya ang opisyal na humahawak sa lahat ng komunikasyon sa militar ng Ukraine. Alam din na sa opisyal na kahilingan ng Ukrainian Military Attaché sa Algeria, General Andrei Bayuk, nilagdaan ng Tripoli noong Oktubre ng nakaraang taon ang isang kasunduan sa Ukrainian Military Advisor tungkol sa paglika ng presensya ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Libya. Ibig sabihin, opisyal ang lahat ng ito.
Kapalit nito, makakatanggap ang Tripoli ng drone training para sa mga sundalong Libyan. Ang pangmatagalang kasunduan ay naglalaman ng bentahan ng armas at mga pamumuhunan ng Ukraine sa sektor ng langis ng Libya. Halimbawa, ang matagal ng sumusubaybay sa pribadong grupong militar ng Russia na Wagner ay maiintindihan na may kakaibang nangyayari rito. Balikan natin ang insidente noong Marso 4. Alam natin na ang Russia na barkong Arctic Metagas ay tinamaan ng isang naval drone. Isang magurabili drone na gawa sa Ukraine at kasalukuyang ginagamit na sa Dagat Itim. Mula sa base ng Militak kung saan nakadestino ang mga sundalong Ukrainian, pinalipad ang drone at tinamaan ang makina ng Russia na barko, agad itong napuno ng tubig at tumigil sa paggalaw. Nakakatawa, tinawag ng Russia noon na internasyonal na terorismo ang pag-atake ng drone sa Russian tanker na Arctic Metagas sa dagat Mediterranean at sinisi nila ang Ukraine dito. Sinabi ng Ministry of Transport ng Russian Federation na ang tanker na Arctic Metagas ay di umano'y naiproseso ayon sa lahat ng internasyonal na alituntunin at umalis mula sa Murmansk. Pero umalis nga ito mula sa Murmansk pero yung sinasabing inayos ang mga papeles ay puro kasinungalingan dahil kabilang ito sa tinatawag na Shadow Fleet. Ayon sa Ministry of Transport ng Russian Federation, ang insidente ay isang akto ng internasyonal na terorismo at pandarambong sa dagat at malino na paglabag sa internasyonal na batas pandagat. Grabe ano? Naalala ng mga Ruso ang tungkol sa kung anong internasyonal na batas. Pero gaya ng alam ninyo, wala namang pakialam ang lahat sa mga sigaw ng kung sino-sinong Ruso. Pero ang insidente noong ika-4 ng Marso ay hindi lang ang nag-iisang nangyari sa dagat malapit sa baybayin ng Libya na kinasasangkutan ng mga Ruso. Noong Disyembre 11, 2025, iniulat ng isang source mula sa VSBU, ang serbisyo ng seguridad ng Ukraine, na inatake nila ang isang oil tanker na pagmamay-ari ng isang Ruso na pinaputukan. Ang Russian na oil tanker na Kendil ay naglalayag sa pagitan ng Greece at Libya, 250 kilometro mula sa baybayin ng Libya nang ito ay pinaputukan. Ang pag-atake ay isinagawa gamit ang drone na inilunsad mula sa Misrata mula sa isa pang base militar ng Ukrainian sa Libya. Ayon sa Ukraine, walang detalye sa lokasyon ng pag-atake o sa bansang responsabale. Naglabas ang Kyiv na maikling video ng nasusunog na barko. At hindi lang yon. Noong Enero ng taong ito, ang proyektong Ruso na Centro Dosye at ang Norwegian na kumpanya ng telebisyon na NRK ay naglatala rin ng isang investigasyon kung saan sinasabing may mga kinatawan ng Wagner PMC at ng Russian intelligence na GRU sa loob ng tanker na Kendil, na formal na nagtatrabaho bilang mga gwardya. Alam niyo naman, di ba? Lagi namang formal na nakarehistro ang Wagner PMC at mga Russian na espya. Narehistro sila sa Africa bilang gwardiya ng mga balon ng langis. Noon, dahil sa pag-atake sa tanker na Kendil, 2 tao ang namatay at 7 pa ang nasugatan. Kaya nga, kabilang sa mga napatay noon ay si General Andrei Averyanov, isa siyang mataas na opisyal ng Russian intelligence. Sinabi ni Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine na matapos magsimula ang digmaan ng US at Israel laban sa Iran, ipinadala rin ang mga espesyalista ng Ukraine sa mga bansa ng Persian Gulf. Kasali na sila ngayon sa pagpapatibay ng kanilang depensa. Ang pinag-uusapan dito ay ang pagsusuri muna ng kanilang proteksyon at paghahanda ng mga solusyon para labanan ang posibleng mga pag-atake. Aniya, sinuri ng mga eksperto mula Ukraine ang seguridad ng mga pasilidad at tinukoy ang kailangang pagbabago. Ngayon, nasa bagong yugto ng kanilang kooperasyon at inayos ng mga panig ang mga konkretong hakbang para palakasin ang depensa. Nilinaw ni Zelensky na hindi lang ito tungkol sa air defense systems, kundi pati sa pisikal na proteksyon ng mga pasilidad at lohistika. Pagkatapos ng pagsusuri, pwedeng simulan ng mga Ukrainian na espesyalista ang pagsasanay ng mga dayuhang partner gaya ng sa Libya. May 2 format, pagsasanay sa Ukraine o pagtatrabahoan ng mga Ukrainian instruktor sa ibang bansa. Idinagdag din ni Pangulong Zelensky na ang kooperasyon ay pangmatagalan at nakaplano para sa loob ng 10 taon. Kasabay nito, maaari magbago ang direksyon ng ugnayan ayon sa pangangailangan ng mga kasosyo. Partikular na tinutukoy dito ang posibleng paglalaan ng mga armas kabilang na ang mga pandagat na drone. Tulad ng nakikita ninyo, nakakakuha na ng aktwal na mga base militar sa rehiyon ang sandatahang lakas ng Ukraine. Isang malaking tagumpay ito.
Dito ko tatapusin ang usapan. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comment sa episode na ito. Mag-subscribe, mahalaga ito. Pindutin ang kampanilya at mag-like kung nakatulong ang impormasyon. Maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon. Halimbawa, gamit ang QR code na nasa inyong mga screen o sa mga link na nasa description ng video na ito. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.